sisiw, no? Kung natatandaan niyo po dun sa mga nauna nating videos, ito yung pong binili natin sa ating kumpare, no? So, ayan po, pinapakain po natin sila. So, sa isang araw po, 2 beses ko lang po sila pinapakain, no? So, kung napapansin niyo po, dito sa kanilang kulungan po, ito na po yung pinaka brooder natin, no? So, itong mga manok na ito, God willing po, pag ito po ay lumaki at nangitlog po, no? So, ito na po yung padadamihin natin, no? Kasi probably, yung itlog nila ay magiging fertile kasi meron silang tandang, no? So, pinapakain po natin sila 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga at saka isa din sa hapon po. Minsan kapag may lakad po ako sa hapon at ginagabi po ako ng uwi, so mga 7 o'clock, no? Pinapakain din po natin sila. So, kung napapansin nyo po, itong kanilang kulungan po, which is ito na probably yung magiging pinaka-permanente nila pong kulungan, kasi gusto ko po silang padamihin, no? Pag dumami na po sila, baka gawin nating business na yung mga itlog nila ibinta natin, o kaya yung mga sisiw nila, no? Para makapagbigay naman tayo ng chance sa iba na makapag-alaga din po ng mga heritage chicken, katulad po precisely ng nitong Rhode Island Red. So, katulad nito, binigyan din ako ng chance ng kumpare ko na makapag-alaga nito, no? So, bumili tayo ng 5 babae para sa pangingitlog, at saka may isa ding probably na magiging tandang po na siya naman pong magpapaitlog sa ating mga sisiw, no? So, sabi ng kumpare ko, no, at saka nalalaman din natin sa iba, no, na yung mga heritage chicken daw is nangingitlog naman po yan, no, kahit walang tandang. Pakainin lang natin ng malulusog na pagkain, mangingitlog po sila, no. Ngayon, kung wala naman po silang tandang kasi, is hindi magiging fertile yung itlog nila. Kaya bumili po tayo ng tandang para maging fertile, kasi yung pinaka-purpose po talaga natin nito, padamihin po natin, no? At kapag dumami na po is magbibinta tayo probably ng kanilang mga itlog, o kaya magbibinta din tayo ng mga sisiw, no? So, sabi ko nga sa inyo, siguro in God's grace or in God's will is kaya nangyari sa akin ito, dahil hindi naman talaga maipagkakaila mga kapag-asa, no, na bawat araw tumatanda tayo, no? So, may mga bagay-bagay talaga na minsan dun sa pinagkakakitaan natin is kailangan talaga na mag-retire na tayo, no? So, kung sasali man, no, na hindi na po ako pala rin na makabalik muli sa pagtatrabaho sa bangko, is probably baka ito na yung plano ng Panginoon para sa akin, na makapag-put up ng ganito, hopefully, no, para maging business na din. So, sana meron tayong mga taong makakatulong para sa ganitong klase ng pagmamanukan, no. So, especially dun sa hinaharap na baka mapadami natin sila, no. So, ito yung panimula natin, no. So, biruin nyo guys, span lang ng mga ilang araw, no, not even a week, is nagkaroon na tayo ng 72 heads, no, na alagain, na but yung mga itik. Salamat nga pala, again, shout out sa mga kaibigan ko, yung ating mga humble na mga kaibigan, Kalansingin family, no. So,
pinag-alaga nila tayo ng itik, binigyan na tayo ng pagkakataon na makapag-alaga uli ng itik, no. So 30 heads noon at kamakailan, no, kagabi lang po ay dumating po yung ating Shamu, no, native Shamu na mga giant Shamu na 31 heads po, no. So kasama na itong heritage chicken na nabili natin sa ating kumpare. So nasa around 72 chicken, no. So just in a span of less than a week is nakapag produce na tayo ng 72 heads ng mga sisiu. So hopefully po, no, mapalaki natin yan. So I'm still planning nadagdagan po yan para makumpleto po siya na 100 heads, kasi sa panahon ngayon guys, kung mag-aalaga lang tayo ng ilang chicks, no, so mapapalaki mo naman siya, no, at saka probably pinabudget talagang maalagaan mo, no. So hindi ka kakapusin sa pagpapakain sa kanila, kahit i-pure feeds mo pa yan, saganain mo pa sa vitamins, no. So kakayanin kasi kunti lang. Pero sa case natin na gusto natin siyang panimulan sa munting negosyo, so malulugi po tayo dun sa time, no. Malulugi tayo sa time kasi ilang heads lang yung inalagaan natin, pero kumbaga ilang heads lang din mapapadami natin sa panahon na kumbaga gagastahin mo para sa kanila, no. Sabi nga nila, time is money. So sa case natin na medyo na-expose na tayo simula pa ng bata sa business, no, and then nung lumaki tayo, na-expose naman tayo dun sa financial industries, no, ng mga companies. So time is gold. So sabi ko, gawin ko na lang 100 heads para imagine for a span of 6 months may 100 heads ka na, no, na malalaking mga lumalaki at lumulusog na mga manok na pwede na rin makapag-produce ng itlog, no. So in that span, in that period of time is marami ka na rin ma-generate, no. Kung padadamihin mo sila, so mabilis silang dadami kumpara dun sa kukunti lang. So hindi masasayang yung panahon mo. Kaya yun yung pinaplano ko na dagdagan pa ito ng mga siguro 28 heads, no, na mga chicks na naalagaan natin to complete it 100 heads. At saka sana naman yung 100 heads na yun is hindi po tayo mamatayan, no. So talagang aaralin natin guys, so yung pag-aalaga sa kanila na maayos, kung umuulan, kung mainit ang panahon, lahat po yun aaralin po natin na ma-perfect natin para mayroon tayong 100% survival rate ng mga alaga natin. Hindi naman maikakaila, makapag-asa kung naalala yung mga previous videos natin, especially nung kasagsagan ng coronavirus, no, na ginawa nating stress buster, yung pag-aalaga ng pato at saka manok. So through God's will naman po is napadami natin sila, no. So sa kadahilanan na dumami sila, na kumbaga gumibap na yun, sumurinder yung misis ko na alagaan sila, kasi during those times halinin kami sa pag-aalaga. So doon most of the time sa araw siya, kasi siya yung nandito sa bahay, at ako naman paggabi o kaya sa umaga before ako pupunta ng office, at saka pagkagaling sa office, doon ko lang talaga naaalagaan yung mga manok. So bumigay yung misis ko kasi nagreklamo siya, kasi meron nga kaming dalawang mga toddlers na mga anak na inaalagain din, no. So ang ginawa ko, unti-unti ko silang kinakatay para sa pang-ulam namin, no. So
naubos lahat. Kaya ito naman ngayon, dahil wala nga naman din lang akong ginagawa, so kisa magmukmuk ako, so habang nag-rehabilitate po ako dun sa aking survival po sa stroke po guys, para yung ating itong mga naapektuhan po na paa is totally fully recover na po siya, nakakalakad naman tayo, no? Pero paika-ika pa din, at saka yung kamay natin nakakahawak naman po, na ibubuka natin at naiko-close po, no? So pero wala pa rin po siyang lakas, no? So sabi ko, while rehabilitating, habang nag-i-exercise ako, sabi ko, ba't di ko na lang sabayan, no? Sabayan ng ganito pag-aalaga ng mga manok. Kasi, para hindi na rin sayang, sabi ko nga, time is gold. So, habang nagpapagaling tayo, is meron yun naman tayong pinagkakabalahan ng mga hayop na alagaan, no? So, dun po sa mga, kaibigan ko na gusto din pong mag-alaga ng mga ganitong klase ng manok, so lagi niyo pong susubaybayan po ang ating videos, kasi ito po yung magiging daan natin para sabay-sabay po tayong matuto, no? Disclaimer po, ayaw ko pong akuin ng lahat na nagmamarunong po ako, so nag-aaral din po ako, no? So sabay-sabay po tayong mag-aaral. So itong ginagawa ko ngayon, based dun sa previous experience ko po sa pag-aalaga ng mga manok, pato at saka iba pang kahayupan, is habang sinishare ko po sa inyo, sabay-sabay din naman po tayong matututo, no? Kaya kung may mga alam po kayo sa ganitong pag-aalaga ng manok, aside from may kumpare na nag-aalaga na po ng mga heritage chicken, so aside from him na pwede kong pagtanungan, at saka dun din sa bago ko pong kakilala sa group namin sa pagmamanukan, na nag-deliver sa akin ng Shamu, no? Mga 31 heads of Shamu, giant Shamu po, na in-deliver niya kahit gabi na, is kayo din po, wag po kayong mag-atubilig mag-comment po, no, sa video natin. Comment lang po tayo guys, para makapagbigay din tayo ng kaalaman sa ating mga taga-subaybay, no? So sama-sama po tayong matuto. So habang pinapanood nyo po, sinusubaybayan nyo po yung mga videos natin, kung gusto niyo pong mag-alaga ng ganito, sabay-sabay na po tayo, no? Kasi yung ganito po kasi guys, kaysa naman nagtatambay tayo, wala tayong ginagawa, o in-speed, kumbaga ginagastusan natin ng napakaraming oras yung pagmamarites, no? Panghimasok sa buhay ng may buhay, is ito na lang po yung gawin natin. Dito na lang po natin gahuli ng ating mga oras sa pag-aalaga po ng mga manok. Kumbaga sabi nila, mag-agree po tayo, kasi dito po may katuturan po yung buhay natin, at saka hindi po tayo nakapagbibigay ng stress sa ating kapwa-tao, no? Kung ayaw mo nating ma-stress guys, wag na rin natin gawing dahilan yung sarili natin na tayo yung magiging stress ng ibang tao, no? So ayusin natin yung buhay natin, bigyan natin ng halaga, para pag may halaga yung buhay natin, so nagiging mahalaga tayo sa buhay ng ibang tao. So, kumbaga symbiotic relationship, no? Nagtutulungan tayo, give and take. So ganun umiikot yung ating komunidad, is okay ang ating magiging okay yung ating komunidad, kisa naman nagreklamo tayo, na naguyo tayo, nabudol tayo, no? Na yung 20 pesos na kilo ng bigas na inaasahan natin is hindi po siya natupad, no? So dito po ang inaasahan po natin dito is kisa lagi tayo nagreklamo, so
tulungan din natin yung ating gobyerno kasi hindi naman pwedeng umasa lang tayo sa ating gobyerno. Kailangan din natin kumilos. Sabi na nga nila, kung gusto natin yung ating bayan o ating bansa yung masinso po, hindi naman po yan nakasalalay lang sa ating mga politikong leader, kundi pati na rin yan sa mga tao, no? Sa mga constituents, sa mga citizen. Pag mismo tayo guys nagtutulungan, I'm sure mapapadali na lang sa mga leader natin, no? Na maayos ang bansa natin. Pero kung mismo dito sa ating mga isipan as individual citizen is meron tayong crab mentality, lagi na lang natin pinupuna yung gobyerno natin, tapos wala naman tayong ginagawa, pabigat lang din naman tayo sa ating bansa. So, paano po aasinso ang ating bansa? So, para masinso po ang ating bansa, kailangan magsimula po ito sa bawat individual na citizen o mamamayan ng ating bansa, no? Ganun po nangyayari ang pag-boom ng economy natin guys. So, di ba? Alam naman natin yung pinaka-basics na learning natin sa economy. When the price is high, when the demand is high, the price will be high. And when the demand is low, the price will be low. Now, imagine, if bawat isa sa atin nag-aalaga ng manok, no? So, nag-aalaga ng mga hayop at tapos nagtatanim tayo ng mga gulay, so lumalaki yung ating gross domestic production, no? So pag ganun po ang nangyayari guys, nagiging in demand tayo sa buong mundo. Kumbaga nakapag-produce tayo ng mga lokal na product na pag sumubra na po siya, lumalaki na po at kumbaga sobra pa po siya sa kailangan nating consumption, is pwede natin siyang i-export sa ibang bansa. And in that way po, nakapag-generate po tayo ng mga dollars, no? So, medyo lumalayo na po tayo sa topic, but then sinishare ko lang na yun po ang magiging possible effect po kapag bawat isa sa atin kaysa nagmamaritis po at pinupuna yung ginagawa ng kanyang kapwa na hindi naman nakakasira sa kanya, bagkus is nakapagbibigay, nakakatulong ng economic boosting in the economic activity of a certain community alone, no? Dito lang mismo sa ating hometown is kapag ganun tayo guys, nakakatulong po tayo sa ating komunidad po, kasi hindi tayo nagiging liability ng ating bayan, kundi nagiging asset tayo, no? So magandang umaga po sa inyo mga kapag-asa. At lahat po ng ating ginagawa ngayon is pinipilit po natin, no? Sinusubukan po natin makapag-share po sa inyo ng mga kagandahan sa buhay, no? So share ang give and take lang po. So kung may mga magaganda din po kayong insights, kung gusto niyo pong mag-comment lang po tayo, no? So I'm learning from you, no? Marami na akong mga followers at mga taga-subaybay ng mga friend natin na never pa natin na-meet in personal, no? But din nakakapagbigay po sila sa atin ng mga inspiration through sa kanilang mga comments, no? Shout out nga pala kay Ma'am Juicy Sapno, no? Kay Ma'am Lolet, so kay Nanay Aida, kay Ma'am Russell Iguban Gumis, no? Kay Ma'am Gina Aranas, shout out din po kay Ma'am Flora Mayor, no? Shout out po sa inyo, no? Kay Ma'am Ardi Dream Dusa, shout out po sa inyo mga kapag-asa, no? Yung patuloy nyo po na pag-comment at pag-like po sa ating videos is nakakapagbigay po sa atin yun ng inspirasyon para patuloy po tayong mag-share ng ganito po na may share po natin sa pag-araw-araw, at tuloy na rin is nakakapag-boost po siya ng ating immune system, no? Alam nyo guys, another sharing po, alam niyo naman po na yung stress po nakakamatay, will impact. Isa yan sa kamutikan ng pumatay sa akin, no? Dahil sa napakalaking stress na yan, no? Napakabigat na stress na dumating sa buhay ko. Ito na stroke ako guys. So sa awa naman ng Diyos, no? Hindi siya naging hemorrhagic,
naging mild stroke lang kumbaga siya. So nakapagbigay yun ng aral sa akin na yung stress pala guys, bukod sa kailangan natin i-manage, kailangan talaga natin iwasan, no? Para wala na tayong minamanage na stress, no? So yun yung bagong kumbaga natutunan ko sa buhay guys, no? Akala ko kasi dahil sa dami na ng kaalaman natin sa buhay, yung sinasabi na ng stress management is kaya na natin talagang i-manage yung stress. Kumbaga may iba pa nga nagjujuk dyan na yung kanilang middle name daw is stress, no? So ibig sabihin yakang yaka, no? Kayang kaya. So ganun din ako mag-isip noon. Sabi ko na nakapag-aral na din tayo ng stress management, anger management, but then di pala natin alam, akala lang natin yun, no? So pinaka-the-best talaga na ma-manage natin yung stress, pinakauna i-avoid natin siya, no? So kung yung ating kinasasadlakan ngayon is nasa pinaka-stressful na sitwasyon na, i-try natin guys na luger, no? Kumbaga mag-minor po tayo, kumbaga aryahan po natin, no? Para din po sa awa natin sa sarili natin. Kasi ang akala nga ng iba, kaya nga sabi nila, sa maling akala maraming namamatay. Ang inaakala kasi ng iba, kasama na ako doon, is kayang-kaya. Kasi napag-aralan mo na mag-manage ng stress, pero yun lang pala yung akala natin. Kasi talaga bibigay at bibigay po yung katawan guys. Sabihin ko sa iyo, di ba may kasabihan na pumili talaga tayo ng panahon na kailangan nating mag-withdraw mula sa stress, at wag na natin antayin na yung katawan na natin mismo ang pumili ng panahon para mandatory na i-withdraw ka sa stress na yan, no? So ayan guys, ito na yung kumbaga iniwasan ko na yung stress. So ito yung pinalit ko guys, no? So hinay-hinay lang din para hindi ka rin ma-stress, kasi kapag masyado na rin marami yung alaga mo, na-stress ka din, so hindi mo rin siya naiwasan at hindi mo siya na-manage, no? So subaybayan nyo guys, no? Sama-sama tayong kumbaga mag-grow sa ganitong klase ng pag-aalaga ng mga manok. So lagi nating tatandaan, no? Ulit-ulitin ko sa inyo, habang may buhay po tayo mga kapag-asa, napakalaki po ng pag-asa natin na balang araw makakamit din natin po yung pinapangarap natin, no? So magtiwala lang po tayo sa ating Diyos. Magandang buhay.